Matinding alinsangan iiral ngayong araw sa halos buong bansa. Pero maulap na hipapawirin pa rin sa silang bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng silangan ng Visayas at Mindanao magpapatuloy. Minor radio blackout naramdaman. At pagtaas ang temperatura na naman sa bunganga ni Taal Volcano, binabantayan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, March 17, 2024. Ang oras sa ating voice may maga ay alas 10:30 na ng umaga. Yung mas matindi nating alinsangan magsisimula ngayong araw at tuloy-tuloy na yan hanggang nitong katapusan ng buwan. At since halos 3 days na lamang para sa vernal equinox o yung pagpapantay ng araw at gabi, which is para sa aking monitoring system ay maituturing na itong hot, dry season na at pagtatapos ng ating amihan. Sa ating current conditions sa forecasting gloomy po, klaro, partly cloudy dito sa amin sa Caloocan at inaasahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at makikita natin sa forecast from prediction in 2 days ay magkakaroon daw ng partially cloudy hanggang bukas yan ng Lunes. Pero titingnan pa rin natin dahil ang mga forecast niyan ay anytime ay magbabago within 6 hours pa. Pero kung titingnan natin sa ating live CCTV snapshots, ay partly cloudy na maaraw sa amin sa Caloocan. So inaasahan na magiging ganito rin sa itong panig ng Metro Manila, lalo na sa bahagi na mas mainit at mas tuyot dyan sa bahagi nga po ng Central Luzon, tamay na ang buong hilagang kanluran ng Luzon. Sa ating lowest temperature na itala sa aking weather station sa Caloocan, kaninang 3:14 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius na almost stationary. At sa pinakamataas naman ay ang naitala kahapon ng 2:41 PM, nakapagtala kami ng 33.6 degrees Celsius na pinakamaalinsangan na temperatura. At maaaring tumaas niyan ngayong araw, mga folks so take note po. Ibig sabihin lamang ay mataas ang aming heat index na umabot ng 43.2 degrees Celsius kahapon po ito. Kaya kung titingnan naman natin sa official weather station si Pag-asa sa kanilang data feed, ay mukhang mas nangunguna ang Biracatanduanes na nakapagtala sila kahapon ng 47 degrees Celsius na maituturing na pinakamataas na heat index ngayong month of March sa kanila. Sumunod po ang Cotabato City sa Maguindanao na stationary at 42 degrees Celsius ang kanilang pinakamataas na heat index. So lumalabas ay pumapangalawa kami sa Caloocan, nasa 43 degrees Celsius po ang naging heat index namin. At lumalabas pangatlo lamang si Cotabato na nasa 42 degrees Celsius na ikatlong highest na heat index. So, wag po masyadong magbibilad. Asahan po na tuloy-tuloy na po ang ating hot, dry season yan. Hanggang sa 3rd week na po and the rest ng ating mga susunod na buwan, mga folks. Samantala sa ating basic streams in past 24 hours, nangunguna naman sa pinakamalisangan ng San Jose sa Mindoro. Well, alam na po natin ang dahilan. At nasa 36.8 degrees Celsius po ang napakamalisangang temperatura dito sa Mindoro. So sa mga taga-Mindorenos, kung tama aking pagkakasabi na Mindoreños, wag po masyadong magpa-dehydrate at asahan po na kung hindi niyo maiibsan ng patubig ang inyong mga tanim, ay asahan po na masisira ito at mabilis po ang pagkatuyo ng inyong mga patubigan at palay dyan. At inasahan tuloy-tuloy yan mga folks ang pagtuyot at the rest ng kanluran ng bansa na apektado ng dry spell at drought mga folks. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nasa 16 degrees Celsius ang pinakamababa na temperatura sa Baguio City. At sa inulan naman ng Baler, dyan sa may bandang Hilaga naman ay inulan sila at least mga light rain showers ito na 15 millimeters na total rainfall. At wala kaming naitala na total rainfall sa amin sa Caloocan in the past 24 hours at since pumasok ang month of March, nakapag-total lamang kami ng halos 0.6 mm lamang ang total rainfall ngayong March. So, ibig sabihin na talagang totally almost zero ang average rainfall namin dito sa Caloocan. So, asahan sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila. At kung titingnan ninyo, kahit tingnan nyo sa official record si Pag-asa,
halos pulang-pula na po ang buong bansa kahit hindi natin silipin ngayon. Dahil namomonitor ko naman dito gamit ang aking near real-time drought index monitoring. Samantala ay nasa moderate muli si Taal Volcano. So silipin natin yung synopsis niya ngayong araw. Ayon sa ating MODIS, sa ating PIMO Weather Volcanic Monitoring Track ay nasa variable radiated power si Taal Volcano at 25 megawatts. So nasa moderate ito at nakikitaan ito ng magmatic intrusion na naman at tumataas na naman ang kanyang temperatura. So kung sisilipin natin ay ang kanyang fire detection centroid ay nasa brightness of 324.12 Kelvin po. So, ibig sabihin, despite na walang confidence ito, ay expected ay meron na rin pinapakita na senyales ng pagkakaroon ng mas mainit na temperatura sa pinakabunganga nito. Kaya kung sisilipin naman natin ng official data feed ni PBOX para kay Taal Volcano, so far may dalawang volcanic tremors down na tumagal ng 2 to 3 minutes ang haba. Ang huling record nito ay kahapon mga folks. So, ang petsa ngayon ay March 17. So, latest po ang kanilang report. At ang kanilang SO2 emission na na-record kay Taal Volcano since March 16, nasa 10,561 tons a day po ang kanilang nai-record na SO2 emission o tons a day na nasa 10,561. So, mukhang merong bahagyang mga pagyanig na na-detect sa paligid ni Taal Volcano. So, sa mga kabataan natin, medyo take note po tayo dyan. At kung sisilipin natin yung live CCTV snapshots o CCTV live stream, courtesy of kay Timmy, ay makikita natin na masyadong gloomy po at maulap ang paligid niyan sa Taal Lake. So inaasahan po na tuloy-tuloy at pagbubuga ng bog nitong si Taal Volcano. So sa mga kabatang nating nasa paligid dyan, lalo na sa mga vloggers na laging sumusubaybay kay Taal Volcano, ay gamitan na po ninyo ng inyong mga drone at pakisilip-silipin na po ang pinakabunganga nito kung ano ang pinaka-latest update mga folks. Dahil masyadong hazy ang paligid ng yan. So magmas po tayo dyan, lalo na sa mga kabatang natin sa paligid, lalo na sa mga turistang bumabaybay dyan sa Tagaytay. Dahil nasahan na aabot dyan yung pinaka-smog o fog na ibinubuga ni Taal Volcano. Expected na magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng SO2 emission base sa nakikita natin na actual sa CCTV live streams. Samantala sa ating space weather, so far kung mapapansin niyo normal na po ang lagay ng solar X-rays. Pero kaninang madaling araw nagkaroon po ng mataas na epekto ng radio blackout. At kung titingnan natin sa forecast mula sa GOES 18 ay makikita natin ay natiling nasa 40% na po ito yung ating solar radiation. Pero yung radio blackout, bahagyang tumaas po ito kaninang madaling araw. At kung sisilipin natin, nagkaroon po ng starting M-class solar flare na na-detect. Nagsimula ito 12:22 AM at nag-maximum class ito kaninang madaling araw at 12:35 AM at nagtapos ito as M1.5 class na 12:44 AM po ng madaling araw. So kaninang madaling araw po, nagpitik ng mataas. Ayan po, kung sisilipin natin ay nag 3.5 po yan kanina. Masyadong precise. 3.5. Masyadong precise. Basta 3.5 po yan inabot. Mga 3.5. Ayan, mga 3.5 watts per M2. At sumunod ito kaninang bandang 5:49 o 5:55 AM na umabot ng 1.1 ang kanyang category. Ito po yon, 1.1. Naganap ito kaninang 5:55 AM po. So nagkaroon ng mas maraming solar flares na na-detect ng ating GOES satellites. At nagkaroon ito ng at least minor radio blackout. Hindi man ramdam sa Earth, pero sa labas ng ating planeta ay medyo naramdaman yan ng mga satellites. At kung titingnan ninyo sa GOES Solar Wind, makikita po nagkaputol-putol po yung graph. Ayan, epekto yan ng bahagyang minor radio blackout, kaya medyo nagkaroon ng interruption sa transmission ng mga data mula sa satellite natin sa labas. Pag-transmit nito papasok sa Earth. So medyo nagkaroon ng bahagyang radio blackout transmission. Pero dito sa surface ng Earth, hindi naman masyado ramdam. Dahil nga po, yung sunspots ay hindi naman masyado nakatutok sa atin sa Earth.
Itong si AR3607, kung daw nagkakamali ay maliit lamang yung sunspots niya. Hindi masyado ganun kalaki yung kanyang emission. Magkaroon man siguro ng mga CMEs yan, malamang mga moderate, minor to moderate ang ating mararamdaman sa Earth. Pero dahil wala, ay halos hindi ramdam ng ating magnetosphere. Kaya wala pong nag-iepekto sa geomagnetic field at sa solar radiation, which is kumalma na nga po mula kaninang madaling araw. Kahapon po kasi umabot yan ng S1 na minor solar radiation. Ayan o, S1, umabot ng S1 kahapon. Pero ngayong araw ay mula kaninang madaling araw is kumalma na po ito. Unti-unti na po siyang kumakalma mga folks. So wala tayong nag-iepekto sa ating magnetosphere, kaya wala tayong masyado nakikitaan na abnormalities sa magnetometer mula sa GOS satellite na nakadata feed sa PIMU weather page. So balik agad tayo sa ating lagay ng panahon. So far sa ating outside humidity, nasa 70% po, nakatamtaman ng outside humidity natin at tumataas ito ng 1% since last hour. Ngatiling mataas po ang ating atmospheric pressure na nasa 1,015 hectopascals and steady ito since last hour. So kapag nag-combine ang mataas na atmospheric pressure at hot dry season natin o tag-init, asahan po na hot dry na po o hot dry season na po maituturing ang klima natin sa Pilipinas mga folks. Sa tide and low tide status ay medyo pataas pa lamang yung high tide, may 3 hours and 52 minutes pa to maximum high tide. O to be exact mamayang hapon at 2:34 PM. So mukhang abang-abangan na nalang ninyo mamayang konti para pwede kayo lumayag sa may pangpang ng Manila Bay. Pero kung titingnan natin kung manatili bang mataas yung tide level sa dagat ng o sa paligid o malapit sa baybayin ng Manila Bay. Kung titingnan natin ay mukhang aabot ito ng 1 meters pa rin yung high tide. Ayan o. So, eksakto, mukhang aabot ng 1 meter ang taas nito mamayang at 2:34 PM. Ayan, makikita natin dyan. So, abang-abang na lamang mga folks at kapag ganyang kataas, yung mga maliligo mga kabataan dyan, kung may mga magulang ay bantayan po natin ang ating mga kids dahil sa sobrang taas ng high tide dyan sa pangpang ng Manila Bay, na aabot ng 1 meter, mukhang delikado po kapag walang nagbabantay sa mga ito kung may mga naliligo sa paligid. Malalim po yan mga folks kapag mga 1 meter. Mataas po ang level ng dagat dyan mga folks. At sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 6:01 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:06 PM. Ang ating almost first quarter na po, na 49% illuminated ng ating buwan ay mukhang hindi pa siya sumisikat. Pero nasa halos -10 elevation na po ito. Pero sisikat ito mamaya pang 11:31 AM at inasang lulubog ito kinabukasan na ng madaling araw at 1:02 AM. So hindi pa siya nag-moonrise. Ayan, hindi pa siya kita. -10 degrees pa lamang yung moon elevation niya. So nandito pa yan sa ilalim. So hindi pa totally na nag-moonrise. At inasang lulubog nga po ito bukas na ng madaling araw, 1:02 AM. So magaganda ang sightseeing ng ating buwan hanggang mamayang gabi po mga folks. Sa ating air quality, medyo moderate pa rin tayo ang ating air concentration na nasa 68 po ang index nito. So magmask po tayo mga folks, lalo na sa mga sensitibong mga baga. Kaya to be exact, nasa 20.27 micrograms per cubic meter po ang particulate matter, 2.5 nito mga folks. So medyo hindi maganda ito sa mga medyo may allergy o madaling magkaroon ng allergy sa hangin. So, magmask na lamang po tayo mga folks. Samantala, sa ating local weather outlook, para ngayong linggo, hanggang bukas na po ito, magiging partly cloudy. Pero madalas po, magiging may sikat ng araw ang ating maghapon hanggang bukas po ng Lunes. So, magiging klaro po o clear skies po tayo, especially sa hapon, sa tanghali o sa hapon. Nagkaroon man ng mga isolated rain showers. Ang chance lamang nito so far ay 3% lamang. Bukas ganun din, ng Lunes 3% din. Ang highest and lowest temperature expected in 2 days mula ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, maglalaro sa 33 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. Sa local weather advisory natin mula sa data feed ni Pag-asa, tinanggal na nila ang northeast monsoon dahil nga po kahapon actually wala na po talaga tayong amihan. Eastern list na lamang po. So ngayong araw ay tinanggal na ito ni Pag-asa at sa synopsis data feed
ay nakalagay ay east list na lamang na nakaapekto ngayon sa ating bansa na which is i-report ko naman ngayong konti o may konti. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po napaka malinis at napaka clear skies po natin mga folks ha. At dahil sa umiiral na eastern list natin sa buong bahagi ng bansa, wala na po tayong amihan ha, o northeastern list. So, asahan po natin ang tuloy-tuloy na eastern list at alinsangan na mararamdaman natin sa halos buong bansa. Pero hindi pa rin maialis ang mga pamumunang kaulapan nito sa may silangang bahagi pa rin ng bansa na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan at mga posibleng mga pagkilat at pagkulog na. So far, wala naman tayong nakikitaan na heavy rain potential ayon sa ating infrared heavy rain monitoring mula sa Himawari 8. Ay wala tayong makikita na heavy rain potential sa buong bahagi ng bansa at talagang totally klaro po ang ating halos buong himpapawid sa bansa. Maging sa ating infrared 2 color, halos wala po tayong kaulapan sa halos 90% ng bansa mga folks. Depende na lamang yan sa accumulation at sa lubungan ng eastern list at water vapor dito sa may silangan na magbubunsod po ng mga kaulapan at asahan din pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan pagdating po ng hapon o gabi mga folks. Sa ngayon, magiging klaro at partly cloudy ang madalas nating impatuwid. Magkakaroon lamang ng ilang mostly cloudy lalo na sa may bandang Quezon Province, mula Aurora Province hanggang pataas ng Isabela at the rest sa baybayin ng Cagayan Valley. Pero sa buong bahagi ng Northern Luzon, mapa Ilocos man yan, Caldera Administrative Region, buong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, maging sa may Baguio, Central Luzon, sa may Tarlac, Pangasinan, Zambales, damay-damay na po, maging ang bahagi ng Bulacan, magiging klaro po ang ating himpapawid ngayon. Partly cloudy lamang ang mas madalas at kukunti lamang ang mga senaryo ng mostly cloudy. So expected lamang na mga light rain showers kung magkaroon mga isolated rain showers sa bahagi ngayon ng Northern Luzon. Pero mula Bulacan, papasok ng Metro Manila, may mga partly cloudy pa rin po tayo dyan, kasama na ang buong Parañaque, Cavite, Laguna at the rest ng Calabarzon area. Magkaroon man ng mga ilang partly to mostly cloudy, mga naka-naka lamang ito at mababa ang mga tsansa ng pag-ulan. Mag-isolated man ng mga pag-ulan, typically light rain showers lamang mga folks dahil sa matinding easterlies at alinsangan na mararamdaman natin itong maghapon. At mula sa bahagi ng Bicol Region, magiging partly cloudy ang ating panahon ngayon dyan at halos magiging klaro po ang ating himpapawid. So expected po ang mataas ng temperatura at humid na panahon. Unti-unti na po nadadalas ang ating humid na mga folks sa mga susunod na araw at linggo ha. Take note dyan. Kabilang na ang buong bahagi ng Mimaropa, magiging klaro po at mas maalinsangan ang mararamdaman natin. At gaya ng ating sinasabi, ang most of west portions ng ating bansa ay mas makakaranas ng mas matinding tuyo at maalinsangang panahon. Yan, yung mga binilugan ko na yan, mas mataas po ang tagtuyot nila dyan at alinsangan. Dyan sa mga portion na yan, asahan po ha na matindi po ang humid at alinsangan at tuyot na paligid. So, sa mga LGUs natin, lagi ko pong pinapaulit-ulit na pinapaalalahanan na gawa na po ng paraan para sa pag-budget ng cloud seeding para sa ating mga pananim na maapektuhan dahil hindi po biro at tuloy-tuloy na po babagsak yan. At kapag dyan naman sa bahagi ng Bicol Region at buong Southern Luzon, ay since sa tuyot naman tayo, asahan din ang maalinsangan temperatura at asahan din ang maghapong maalinsangan at humid mga folks. And the rest ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, magiging klaro po ang ating himpapawid. So, very fair weather po tayo at very sunny po and kasabay na rin ng mainit at maalinsangang temperatura ang iiral sa atin dahil nga po sa easterlies. Magiging partly cloudy nga lang ang madalas dito sa may bahagi pa rin ng silangan ng Bicol Region, Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon kapag medyo lumalamig na ang temperatura natin sa hapon. So, asahan pa rin ng mga isolated light rain showers, especially dyan sa bahagi ng silangan nga po ng bansa. Pero the rest, magiging fair weather pa rin, tuyo at maalinsangan po ang ating aasahan sa buong maghapon kabilang na ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Farm, Sorsogon, and the rest ng Davao Region mga folks. Napakababa lamang talaga ng mga potentially na uulanin kung titingnan nyo sa satellite imagery. Bagi sa water vapor ay napakababa po at halos wala pong water vapor na namamataan sa ating satellite monitoring for water vapor surfaces.
Typically lang di sa may bandang Davao region, sa may baybayin. Pero mababa pa rin yan, so typically light rain showers lamang kung sakaling bumuhos ang mga light rain showers na yan. So wala tayong masyadong makikitaan na anumang further forecast nito. Kung sisilipin natin maging sa forecast ng windy, kung gagamitin nating reference ito for forecast ng windy, ay makikita natin ay halos wala. Halos tuyo po ang forecast at walang gaanong pag-ulan na nakikitaan. Ito ay further forecast na po ng windy. So by courtesy, kung pagbabase natin ay talagang wala po at way below po ang inaasahan na mga forecast na mga pag-ulan nitong maghapon. At tuloy-tuloy na nga po hanggang bukas po ng Monday according dito. So napakababa po ang pinapakita ng mga forecasts natin. So yung mga tsansa ng pag-ulan ay napakalit lamang. Magkaroon man o pumasok man ang tsansa, may mga light rain showers lamang ang mas madalas. At dahil sa patuloy pa rin ang epekto ng El Nino, despite na descending na po ang El Nino, it doesn't mean ay wala na po tayong El Nino nagde-descend pa lamang ito at mataas-taas pa po na nasa mahigit 1 degree Celsius pa ang kanyang highest sea surface temperature. So tuloy-tuloy pa rin yan mga folks. Hanggat hindi pa siya nag-neutral ay patuloy tayong makakaranas ng below o way below average na mga pag-ulan. However, yung ating West Pacific Basin, gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring sa West Pacific Basin, medyo may trough tayo na medyo nagkakalat-lat sa may bandang Marshall at Caroline Islands. Although naglalaro sa 10 to 20% yung chance of anomaly nito, wala naman tayo masyado nakikitaan sa ngayon na upward low convection. Yung binabantayan natin ay hindi na siya nagtuloy at nag-scattered na lamang po kasi ito. At kung pagbabase natin ang Global Spectral Model, although may shallow trough circulation dito, ay mababa naman ang sa ngayon na magkakaroon ito ng invest development hanggang sa susunod na araw. Ang forecast kasi nito extended hanggang March 22, 2024 na wala tayong nakikitaan na further development. Dahil nga po sa mataas pa rin ang ating atmospheric pressure hanggang Visayas na naglalaro sa 110 to 112 hectopascals hanggang sa may bandang eastern part ng Surigao. Yung linya na yan ng isobar, umaabot dyan. So yung anumang low pressure, kung sakaling may madedevelop dyan, ay mukhang mapipigilan din kaagad. So wala tayong ina-expect na anumang pamumuna sa mga panahon sa loob at labas ng ating PAR hanggang sa susunod nga po o this coming weekdays pa po. So tatagal na naman mga halos 5 araw na wala tayo makikitaan na above anomaly na potentially tropical cyclone development. Sa alon naman na natiling mataas po ang ating pag-alon sa silangan baybayin ng bansa hanggang 1.25 meters pa rin po. So medyo restrained pa rin sa mga maliit nating mga mangingisda except na lamang sa mga medium sea crabs, mga roro at mga malalaking barko. Kayang-kaya naman po yan. Pero yung mga maliliit nating mga mangingisda na halos sa gabi bilang ang laki naman kanilang mga bangka, kung maaari iwasan po natin pumalaot ng mas malalim. At kung maaari, kung kinakailangan ninyong pumalaot para may pangkabuhayan, kung maaari, grupo-grupo po kayo para magkaroon man ng aberya, merong agad sasaklolo. Pero the rest, yung mga maliligo sa mga baybayin na sa silangan ng bansa, biwari ay dahil naasahan po na may mataas ang gale force winds natin yan, kasama na rin ang pagtaas ng alon. So mukhang maganda yan sa mga sea surfers natin. Yung mga nagsa-surfboard, lalo na sa Siargao Islands at dyan sa isla niya ng Surigao Islands ng Siargao. Maganda pong alon dyan sa mga surfers o board surfers na tinatawag natin. The rest ay ingat na lamang po kung hindi naman tayo professional, ay iwasan na lamang po na natin pumalaot dyan sa bahagi na yan ng silangan baybayin ng bansa. At kung sisilipin natin ang mga global spectral models, o yung mga computer models rather ng mga iba't ibang weather agencies ay wala pa rin tayong nakikitaan dito na anumang further tropical cyclone development. Mga maliliit na trough lamang, lalo na sa may bandang silangan at timog silangan ng Mindanao. Dahil nga po medyo may accumulated dyan ng Coriolis effect areas. At sa ulat lindol, marami-rami na kagad ang naitalang mga paglindol. However, so far since 12 a.m. wala tayong naitala na magnitude 4.0 pataas sa kasalukuyan. Habang nagre-report ako ngayon. So, depende kung mamayang hapon ay magkakaroon na yan ng mga magnitude 4.0 mga folks. So, at least marami-rami na kaagad. Kung titingnan natin yung total earthquakes natin ngayong month of March hanggang sa kasalukuyan,
At least makita natin yung list na ilang total na lindol. So sa ngayon, nasa total of 625 earthquakes na po mga folks Mabilis na dagdagan kagad. 592 dito, magnitude 2.0 pataas. At magnitude 4.0 dito ay mga nasa 30 na po. At walang nadagdagan sa magnitude 5.0 and magnitude 6.0. Hopefully, wag na magdadagdagan niya mga folks. At typically, mga magnitude 4.0 pababa, ang hindi natin maiwasan talaga na medyo may mga pagyani. Lalo na dito sa parte nito ng Surigao del Sur. Dahil masiyanigin po dyan at alam naman natin na yung ating Philippine Plate mas magalaw po dyan sa baybayin ng Surigao del Sur. So take note nyo na lamang yan mga folks Marami na kagad na dadagan na mga paglindol na total of 625 earthquakes. At sa huli, sa Magat Dam, bahagyang nadagdagan o tumaas ng bahagya. Pero nanatiling pinaka-way below average pa rin o level ng 181.49 meters po na supposed to be na pinaka-critical level ng water dams ng Magat Dam. And the rest, walang pagbabago, nanatiling normal pa rin at hindi pa naman bumababa sa pinaka-deviation ang Angat Ipo at Lamesa Dam mga folks. So take note na lamang, ang dam ng Magat dahil sa may mga ilang pag-ulan siguro na bumaba mula sa mga kabundukan, so medyo nadagdagan ng konti yung naging level ni Magat Dam. Pero hindi pa po ito sapat dahil asahan pa rin na tuloy-tuloy pa rin ulit na bababayan mga folks. Abang-abang na lamang sa latest ko na ginagawang program para sa monthly and annual historical level ng ating dam levels. Para magkaroon din tayo ng historical data kung anong mga months ang mas mababa ang level ng dam natin sa Pilipinas sa buong taon. Kasi every month naman kasi naglalaro po na tumataas at bumababa yung ating mga dam. Pero kung annually, malalaman natin kung anong mga months ang mas bumababa at mga months na mas umaapaw ang ating mga dams kapag sa loob ng isang taon. At least ma-identify natin gamit ng ating panibagong programs. At narito naman na ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, March 17, 2022. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Sabado, March 17, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga.
pakisilipin na lamang at mas madali na pong ma-analyze gamit ang ating webpage. Maging mga ibang mga weather vloggers, kahit hindi nila ako ina-accredit, ginagamit nila ang aking webpage. Kaya nagkakaroon sila ng mas advantage sa kanilang mga report at ang hiling ko lang naman ay i-credit sa akin ang aking pinaghirapan. At malalaman na lang din nyo yan yung mga data feeds mula sa aking weather station sa Caloocan, sa mga gustong malaman ang real-time updates, at sa mga data feeds mula sa mga iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.